Isipin mo ito, perpektong liwanag ang bumabalot sa iyo, walang gabi, walang pait, walang pagkukulang. Ang awit ng milyon-milyong anghel ay parang dagat ng maharmonya, at ang presensya ng Diyos ay parang init ng araw sa puso na hindi kailanman sumusuko. Tila imposible roon ang pagkakasala. Ngunit, paano kung sa gitnang iyon ng kaningningan, may isang tinig na bumulong? Karapat-dapat ka bang maging pangalawa lang? Sa isang kisap mata, ang pitik ng pagmamataas ay nagsindi ng apoy na kayang sunugin maging ang mismong pintuan ng langit. Ito ang kwento kung paano umusbong ang unang butil ng kasalanan. Hindi sa madilim na liblib, kundi sa isang trono ng kadalisayan. Isa itong misteryong matagal nang umuukil-kil sa isipan ng sangkatauhan. Paanong nagawa ni Satanas, si Lucifer na dating bituing maningning sa umaga, ang maghimagsik sa isang lubos na perpektong kalangitan? Upang maunawaan natin ito, kailangang humakbang pabalik sa pinakaugat ng lahat, ang dakilang disenyo ng Diyos na umiikot sa pag-ibig at kalayaan. Sa simula pa lamang, nilikha niya ang mga anghel hindi bilang mga automaton, kundi bilang mga nilalang na maaaring pumili, sapagkat ang pag-ibig na ipinipilit ay hindi tunay na pag-ibig kundi pagkakadena. Kaya naman si Lucifer, ang kerubin na pinakamasilaw ang kagandahan, ay may pusong malaya ring humabi ng sarili niyang hangarin. Sa bawat kisap ng makinang niyang pakpak, dala niya ang pribilehiyong pumili kung kanino iluluhod ang kanyang puso, sa may lalang o sa sarili niyang anino. Sa una, walang makikitang bakas ng paglihis. Sa bawat nota ng musika sa korteng makalangit, si Lucifer ang tagapagsindi ng pagsamba. Sa bawat pag-iktad ng mga bituin, siya ang ritmo. Subalit habang tumatagal, napansin niyang kapag lumalakad siya sa kristal na karpet ng langit, naglalaro sa mga mata ng ibang anghel ang paghanga. Nang masdan niya ang sariling refleksyon, sapagkat ang ginto at hiyas ay nakaukit sa kanyang anyo, nagising sa kanya ang bagong tanong. At kung ako naman kaya ang tumanggap ng papuri, hindi ba't karapat-dapat din ako? Sa tahimik na sulok ng puso, nanganak ang unang bulong ng pagnanais na umangat lampas sa kapalarang ibinigay sa kanya. Sa pagkakataong iyon, walang sumiklab na kulog ni Kidlat. Marahil isang ngiti lamang ang gumuhit sa kaniyang labi. Ang ngiti ng isang pusong hindi pa rin nababalutan ng kung anong batik, ngunit ngayoy sumisinghot na ng samyo ng pagkamakasarili. Ang pagmamataas ay gaya ng manipis na alabok na halos di mo makita, ngunit kapag pinapasok mo sa dibdib ay unti-unting sumasakal. Habang lumilipas ang mga araw na walang oras sa langit, nagsimulang magtahi si Lucifer ng lihim na salaysay sa kaniyang isip. Kung nasa akin ang kariktan, kung nasa akin ang talino, kung itinaas ako bilang sakdal sa aking mga lakad, bakit hindi ako pwedeng maging sentro ng pag-ibig? At dito umusbong ang pinakamatandang aral tungkol sa puso ng tao, na ang tunay na kayamanan ay maaaring maging trono ng kasakiman kung iiwan mo itong walang bantay. Maging tayo, sa ating mundong may limitadong liwanag, ay madaling malinlang ng sariling kislap kapag pinalitan natin ang layunin ng pag-ibig ng layunin ng pag-angat. Hindi biglaan ang pagbagsak ni Lucifer. Ito'y prosesong tila pagdaloy ng maliit na bitak sa makapal na salamin. Unay ang mahinang huni ng inggit. Sumunod ang pag-uugnay-ugnay ng mga anghel na handang makinig sa kanyang mga tanong, hanggang sa ang bulong ay naging himig, at ang himig ay naging awit ng rebelyon. Sa bawat palihim na pagtitipon, ipininta niya ang larawan ng bagong kaayusan, kung saan ang mga bituin ay iikot sa ibang sentro, sa kanya. Sa paningin ng marami, marahil ito'y tila mahinahong lohika. Kung ang ganda at karunungan ay tinaglay niya, bakit hindi natin subukang pakinggan? Kaibigan, ito ang paalaala. Ang kasinungalingan ay laging nakasuot ng bahagyang katotohanan upang maging kapani-paniwala, at ang tukso ay laging dumadating na may tunog ng pangarap upang di mo marinig ang buntot ng panganib. Ngunit hindi tahimik ang puso ng Diyos. Bago pa man sumabog ang ganap na pag-aalsa, nakita na niya ang nagsusulak na apoy sa puso ng kanyang pinakamakinang na kerubin.
At sa kanyang walang hanggang pag-ibig, nagbigay siya ng panawagan, hindi ng parusa, kundi ng pagkakataon na magsisi. Isipin mo, kahit sa harap ng lumalaking panganib, ang unang tugon ng may lalang ay paanyaya pa rin sa balikloob. Pinatunayan nito na ang hustisya ng Diyos ay laging kasama ng biyaya. Hindi niya ninanais na may mawasak, kundi may magbago. Sa puntong ito, maaari sanang natigil ang trahedya kung si Lucifer ay yumukod at nagsabing, "Patawad, Panginoon." Ngunit ang kalayaang ibinigay ng pag-ibig ay nagbigay daan din sa kalayaang tumanggi. Itinakwil ni Lucifer ang paanyaya at pinili niyang yakapin ang kanyang bagong pangalan, Satanas, ang kalaban, ang taga-beto ng kabutihan. Dito sumiklab ang dakilang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit bago pa man sumambulat ang unang kidlat, may natutunan na tayong aral na nagbibigay siklab ng pag-asa. Na bagamat may kakayahan ang sinumang anghel o tao na talikuran ang liwanag, may kakayahan din tayong manatili sa daan ng kababaang loob. Ang sikreto, panatilihing nakatuon ang puso sa tagapagbigay, hindi sa mga kaloob. Bantayang mabuti ang maliliit na bulong bago pa ito maging malalakas na sigaw, sapagkat kung nag-ugat ang yabang, mahirap na itong bunutin kapag kinapitan ng ugat ang bawat sulok ng pagkatao. Kaya sa ating pang-araw-araw na pakikibaka, sa opisina man, sa eskwela o sa tahimik na kwarto ng sariling isip, lagi nating tandaan, bawat pagpili ng kababaang loob ay parang munting bituin na nasisindihan, nagsasabog ng liwanag na aabot hanggang langit. Hindi na sayang ang pagdurusa ng kwento. Sa kabaligtaran, nagsilbi itong babala at inspirasyon. Dahil kung si Lucifer na nakita na ang Diyos ng harapan ay maaari pa ring piliing magrebelde, mas lalo nating kailangang ipagbunyi ang bawat araw na pinipili nating gumawa ng tama kahit hindi natin direktang nakikita ang may lalang. Ang ating pananampalataya ayon kay Jesus ay pinagpala dahil hindi nakakita ngunit sumampalataya. Ang realidad ng pagbagsak ni Satanas ay patunay na may halaga ang iyong maliliit na desisyong makipaglaban para sa kabutihan, bagamat walang nakakamalas na anghel ang iyong pagpupunyagi. Sapagkat bawat pagsuko sa katuwiran ay paglaya mo mula sa gapos ng sariling trono. At bawat pagsuko ng trono, pagbibigay daan sa Diyos na maghari ng buong buo. Kung ang perpektong langit ay nagkaroon ng puwang para sa pagmamataas, paano natin higit na iingatan ang ating kaluluwa sa isang mundong binabalot ng tukso? Ang sagot ay nasa patuloy na paglalakad kasama ng Diyos. Ang Diyos na hindi kailanman nagsasawa, na tayo'y pagbigyan ng bagong simula. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano ang digmaang iyon sa mga kalangitan ay umapaw sa sanlibutan. Paano naapektuhan ang sangkatauhan at pinakamahalaga, paano natin magagamit ang trahedya ni Satanas bilang inspirasyon upang maging liwanag sa panahong tila sumisiksik ang dilim. Ngunit hanggang doon, tandaan mo, ang puso na patuloy na yumuyuko ay puso na hindi kailanman madaling mabihag ng sariling anino. Sa sandaling bumagsak si Lucifer mula sa kalangitan, parang kadenang nagkabit-kabit ang mga pangyayaring nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng sansinukob. Ang liwanag na minsang naging kaniyang karangalan ay naging bilanggong umaalab sa galit, at ang lugar na dati puno ng himig ng pagsamba ay pumailan lang sa isang sigaw ng paglaban. Nang kumalat sa lupang nilikha upang maging paraiso ng sangkatauhan ang bakas ng kaniyang pagmamataas, parang tubig alon itong gumulong, tumama sa inosenteng puso ni na Adan at Eva at tuluyang binaha ang bawat sulok ng sangnilikha. Ngunit bago natin himayin kung paano umapaw ang digmaan mula sa espiritual na kaharian patungo sa pisikal na mundo, saglit nating silipin ang parehong tanong na bumabagabag pa rin sa marami. Bakit hinayaan ng Diyos na magpatuloy ang rebelyon? Bakit hindi niya agarang binura sa eksena si Satanas? Ang sagot ay laging mag-uugat sa misteryo ng malayang kalooban, na parehong regalo at responsibilidad. Ang pag-ibig ay kailangang kusang ibigay, at ang pagsamba ay kailangang bukal sa loob. Kung papatayin ng Diyos ang anumang pagsuway
Sa isang iglap, magiging programmed robots na lang tayo. Hindi mga tunay na anak na marunong pumili ng katapatan. Sa Genesis, mababasa nating bumaba ang ahas, isang anyong ginamit ni Satanas, at bumulong ng unang tanong sa sangkatauhan. Totoo ba talagang bawal? Sigurado ka bang hindi mo kayang maging gaya ng Diyos? Parang echo ito ng bulong na pumukaw sa kanyang puso sa langit. Ngayon ay sinusubukan niyang ipasa ang parehong virus ng pagmamataas. Nang kagatin ni na Adan at Eva ang prutas, hindi lamang nila nilabag ang utos. Itinaas nila ang sariling kagustuhan lampas sa karunungan ng may likha. Ang kanilang kasalanan ay nagsilbing pintuan kung saan pumasok ang kasalanan, kamatayan at pagkawatak-watak, hindi lang sa katawan kundi sa espiritu, relasyon at lipunan. Mula noon, ang bawat henerasyon ay may dalang bakas ng paghihimagsik, kahirapan, inggit, pandaraya, digmaan, katiwalian at sistematikong katiwalian. Ang digmaan sa kalangitan ay naging digmaan sa kalooban ng bawat tao. Ngayon, kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita nating tila lumang kanta ang padron ng pagkawasak. Sa tuwing aangat ang tao sa tagumpay, may boses na bubulong. Kaya ko ito nang walang Diyos. Kaya ko pang mas mataas. Naroon sina Cain at Abel. Kuwento ng pagkainggit na nauwi sa pagdanak ng dugo. Naroon ang Tore ni Babel, simbolo ng kolektibong pagmamataas na tumuyod ng dakilang estruktura upang umabot sa langit. Naroon ang mga kaharian at imperyong nagpalit-palit. Bawat isa'y humihiyaw ng ako ang pinakamakapangyarihan. Ngunit sa bawat pagbagsak, muling lumilitaw ang katotohanang hindi kayang itayo ng tao ang langit sa lupa kung wala siyang pakikipag-ugnayan sa may lalang ng langit. Ang aral, walang tunay na paglaya sa pagmamataas hanggat hindi tayo yumuyuko sa Diyos na pinagmumulan ng lahat. Subalit sa pagitan ng trahedya, namumutok ang pag-asa. Sapagkat kaagapay ng pagbagsak ni na Adan at Eva, nagpahayag ang Diyos ng mas dakilang plano. Darating ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Kumbaga sa pelikula, inilatag agad ng manunulat ang twist, may tagapagligtas na paparating. Sa daan-daang taon, paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel na ang kanyang layunin ay hindi lang hatulan, kundi ibalik, ipanumbalik at gawing mas maluwalhati ang nasira. Bawat propeta ay tila nagiging ilaw na kumikislap sa madilim na daan, nagsasabing mayroong paparating na hari ng kapayapaan. At noong dumating si Jesus, nakita natin ang eksaktong kabaligtaran ni Satanas. Kung ang una ay nag-alsa para itaas ang sarili, ang huling Adan ay yumukod hanggang kamatayan upang mailigtas ang iba. Ito ang liwanag na pumapasok sa anino, ang pag-ibig na nagtatagumpay sa pagmamataas. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento, sapagkat kahit natalo na si Satanas sa krus, nang mabura ang karapatan niyang akusahan ang sinumang manalig kay Kristo, patuloy pa rin siyang nagsusumigasig na sirain ang mga anak ng liwanag. Tulad ng isang diktador na naalis sa trono, ngunit may mga natitirang sundalong nag-eeskandalo, nilalason niya ang sistema ng mundo, kultura ng pansariling kaluwalhatian, sistemang naguudyok ng inggit at kompetisyon, propaganda ng ikaw ang sentro. Kaya't kung nais nating manalo sa labanang ito, dapat tayong magsuot ng sandata ng liwanag gaya ng itinuturo ni Pablo, sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang digmaan ay hindi na basta pisikal. Ito'y labanan ng mga ideya at ng katapatan ng puso. Narito ang 3 konkretong hakbang upang maging liwanag sa madilim na mundong ito. Mga hakbang na humahango sa trahedya ni Satanas, ngunit kumikislap ng pag-asa para sa atin. Piliin ang kababaang loob araw-araw. Ang laban kontra pagmamataas ay hindi isang arawang okasyon. Ito'y pang-segundong desisyon. Bawat post sa social media, bawat tagumpay sa trabaho, bawat papuri mula sa kaibigan ay pagkakataong ituro pabalik sa Diyos ang anumang kredito. Kung si Jesus, na anak ng Diyos,
nag-anyong alipin upang maglingkod. Gaano pa kaya tayo? Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito ang lakas na may malay na tratuhin ang iba ng may dignidad. Sapagkat lahat tayo'y galing sa alabok at biyaya. Panatilihin ang puso sa liwang ng salita. Sa digmaan ng ideya, ang isip na walang malinaw na pundasyon ay madaling maanod. Hambing natin ito sa isang computer na walang antivirus. Kahit anong email na kahinahinala ay maaaring mag-install ng malware. Ang Biblia ang signature database na nakakaalam kung alin ang totoo at alin ang peke. Sa bawat oras na magbubukas tayo ng pahina nito, iniimbak natin sa diwa ang mga pattern ng katapatan ng Diyos. Kaya kapag may dumating na kasinungalingan, automatiko itong nagfa-flash ng babala sa puso. Maglingkod bilang iluminador ng pag-ibig, ang pinaka-epektibong paraan upang idiin ang kasinungalingan ng pagkamakasarili ay ang pamumuhay ng radikal na pag-ibig. Kapag tumutulong ka sa kapitbahay, nagbibigay sa nangangailangan o nagpapatawad sa nagkasala, para kang nagtutulak ng poste ng liwanag sa gitna ng disyerto. Bawat gawa ng pag-ibig ay mini-eksplosyon ng langit sa lupa. Nagpapaalala na may alternatibong kaharian na hindi nakabase sa ako, kundi sa tayo kay Kristo. Kung gayon, nasaan na ngayon si Satanas sa kabuuang kwento? Ayon sa aklat ng pahayag, mayroon pa rin siyang sandaling panahon upang manlinlang, ngunit nakatakdang italaga sa lawang apoy sa wakas. Ang magandang balita, naka-schedule na ang kaniyang pagkawasak. Lahat ng kanyang estratehiya ay may expiration date, kaya bawat oras na pipiliin mong sumunod sa liwanag, para kang humahawak ng selyong nagtatalaga sa kaniya palayo. Isipin mo ang bawat desisyong magpatawad, ang bawat panalangin na nagmumula sa pusong wasak, ay parang martilyong humahampas sa rehas ng kadiliman. Sa antas ng personal na buhay, tandaan natin ang mga sumusunod. Ang pag-aatubiling magpatawad ay madalas naguugat sa pagnanais na pantayan ang pagkakasala ng iba. Parang sarili mong maliit na paghihiganti. Ito'y binhi ng pagmamataas sapagkat inilalagay mo ang sarili mo sa upuan ng hukom. Ngunit kapag nagpatawad ka, iniaangat mo ang awtoridad sa Diyos at ibinabasura ang lason bago pa ito lumala. Ang inggit ay parang pag-inom ng asido na umaasang matunaw ang ibang tao. Ngunit sa huli, ikaw ang inuubos. Kung may taong mas maunlad, mas maganda ang posisyon, o mas pinupuri, purihin mo ang Diyos sa kanilang tagumpay at alalahaning may natatanging landas kang nilalakaran. Ang kasakiman ay paghahawak ng mahigpit sa mga biyayang ipinahiram. Hinahadlangan nito ang pagdaloy ng supply ng Diyos. Kapag nagiging generous ka, nababasag mo ang hawla ng pagkamakasarili at nakakakita ang mundo ng alternatibong paraan ng pamumuhay. Tulad ng isang grandeng tapestry, ang kwento ng pagbagsak at pagsagip ay nagpapaalala sa atin na tayo man ay bahagi ng mas malawak na naratibo. Kung nagkamali ka kahapon, hindi ibig sabihin nasa panig ka na ni Satanas. Sa katunayan, ang mismong pagsisisi mo ay patunay na gumagana pa rin ang biyaya. Tandaan, ang tagumpay ng kalaban ay hindi nakasalalay sa biglaang pagkuha sa iyo, kundi sa unti-unting pag-usog ng puso palayo sa liwanag. Kaya't maliit man o malaking hakbang pabalik, ito'y tagumpay ng langit sa iyong buhay. Ngayong naunawaan natin kung paano dumaloy mula langit hanggang lupa ang digmaan, ano ang susunod? Susuriin natin ng mas malalim kung paano bumuo si Satanas ng mga sistemang pangkultura at pang-isip upang itali ang lipunan, mula entertainment hanggang ekonomiya, at kung paano tayo makakasulong bilang mga tagapagbagong anyo ng kultura. Tatalakayin din natin ang mga praktikal na kasangkapan, disiplinang espiritual, pamumuhay sa pamayanan, at paggamit ng iyong talento bilang armas ng pag-asa. Hanggang doon, kapatid, tandaan mo ito, ang kwento ng himagsikan ni Satanas ay hindi lang babala kundi paanyaya. Paanyaya na maging kabaligtaran niya. Kung gugustuhin mong maranasan ang tunay na kalayaan, umiwas sa bitag ng ako ang sentro. Dakilain mo si Kristo sa puso at gawa
At makikita mong kahit ang pinakamadilim na anino ay natutunaw sa liwanag ng pag-ibig na walang hanggan. Sa sandaling sumabog ang unang bulalakaw ng pagmamataas sa langit at gumulong papunta sa lupa, umusbong ang mga invisible ink na guhit sa estruktura ng lipunan. Mga guhit na, kung hindi susuriing mabuti, ay nagmumukhang karaniwang disenyo lamang ng pag-unlad. Ngunit sa ilalim ng bawat palasyo ng progreso ay nagkukubli ang bakas ng lumang rebelding espiritu. Marahang binubulong sa sangkatauhan na ang pinakamataas na mitiin ay ang sariling korona. Habang lumalakad ang kasaysayan, natutunan ni Satanas ang sining ng paghabi ng kultura. Hindi na siya kailangang tumayo sa entablado at magdeklara ng digmaan. Sapat nang itulak ang lente ng paningin ng masa upang ang sarili ang laging sentro ng frame. Sa gayong paraang tinahin niya ang musika, sining, pelikula at social media bilang matitinik na rosas. Magaganda sa unang tingin, ngunit may sumusundot na tinik ng pagkamakasarili sa bawat humahawak. Nang matuklasan ng tao ang kapangyarihang magkuwento, mula sa lumang mga alamat hanggang sa makabagong sine, nakita ng kaaway ang bukas na pintuan upang itanim ang tahimik na paanyayang, ikaw ang bida, kaya ikaw dapat ang sambahin. Sa pelikulang nagtataas ng kulturang Me First, sa kantang inihaharap ang luho bilang sukatan ng halaga, at sa programang tumatawa sa kabanalan, maingat na tinatanggal ang Diyos mula sa pangunahing eksena. Hindi ibig sabihing bawal ang kasiyahan o malikhaing obra. Ang panganib ay naroroon kapag ang obra ay nagiging altar na kung saan ang sarili ang iniaalay. Kapag ang pag-ibig sa kwento ay nagiging pag-ibig sa sariling pangalan. Unti-unting naguhunos ang imahinasyon sa isang lihim na kapilya ng pagmamataas. Kasabay ng kwentong umiikot sa screen ay dumarating ang pintig ng salapi sa mundo ng negosyo. Ang orihinal na disenyo ng ekonomiya upang maging daluyan ng pagpapala ay madalas pinapalitan ng bangungot ng sobrang pagkita kahit kapalit ng paglapastangan sa dangal ng tao. Sa merkadong ipinipinta ang pangangailangan bilang kakulangan at ang yaman bilang definisyon ng tagumpay, ginagawang bukas palad ang tukso na kurutin kahit konsensya upang makalamang. Sa bawat kontratang may butas, sa bawat trabahong binabarat ang manggagawa, at sa bawat anunsyong nagsasabing, hindi ka sapat hanggat wala ka nito, may mapanlinlang na boses na nagpapalakas ng sarili nitong kaharian. Hindi laging mali ang kumita, ngunit kapag naging relihiyon ang tubo, ang tila inaalok na ginhawa ay nagiging gapos na hindi basta nababali ng diploma o titulo. Lumawak pa ang entablado nang umusbong ang mundo ng digital na koneksyon. Ang social media na pwedeng maging tulay ng pag-asa ay nagiging salamin na paulit-ulit na nagtatanong, sapat ba ang hitsura mo? Mas maraming likes ba ang nakuha mo? Mas makintab ba ang iyong bakasyon? Sa bawat pag-scroll, lata ng inggit ang unti-unting bumubukas. Mabilis ang lason, mabagal ang pagbatid. Ang dating inosenteng paghanga ay nagiging marahang pagkutya sa sariling kakulangan. At bago mo pa maikling isara ang app, nabuksan mo na sa puso ang pinto ng pagkainggit at pagkalugmok. Ito ang moderno, ngunit luma ng taktika. Ipakitang mas maganda ang damo sa kabilang bakod upang hindi mo na mapansin ang hardin ng biyayang nasa hakbang lamang ng pasasalamat. Hindi rin nakaligtas ang mga institusyon ng edukasyon. Sa pagtuturo ng kaalaman, may pagkakataong nahahalo ang pilosopiyang nakasentro sa tao bilang sukdulan ng karunungan. Tinatanggal ang ideya na may karunungang mas mataas pa sa gawa ng pisara at mikroskopyo. Kapuri-puri ang agham at lohika. Ngunit kapag pinutol ang ugat na nakaugnay sa dakilang tagapagdisenyo, dumadating ang panganib ng pagbuo ng Tore ni Babel. Nakakaangat, sa ulap ang talino, ngunit walang tunay na pundasyon maliban sa pinagsama-samang yabang. Kapag ang ideya ng walang hanggan ay pinutol ng tiktik ng relativismo, hinahayaan nating palutang-lutang ang isipang tao sa dagat ng opinyon, kung saan madaling tangayin ng alon ng kasinungalingan. Gayunman,
Sa gitna ng dilim, palaging nananatili ang maliwanag na ilaw ng mga tagapagbago. Taon-taon, may mga pintor na pumipili ng paletang nagliliwanag ng pag-asa. May kompositor na hinahayaan ang melodya ng langit na humalik sa tainga ng lupa. May manunulat na sinusulatan ang pahina upang ipaalala na may pag-ibig na lumalampas sa 8 letra. Hindi kailangan ng sermon sa entablado upang maging propeta. Minsan sapat na ang tula na sa bawat taludtod ay iniimbitahan ang mambabasa na tumingala. Ang liwanag ng pagkamalikhain ay sandata laban sa estratehiya ng pag-angat ng sarili. Sapagkat tuwing ang isang artistang puspos ng kababaang loob ay nagpapalaya ng obra, paalala iyon na may ganda na humihigit sa selfie at sales pitch. Sa mundo ng negosyo, may mga kumpanya at manggagawang pumipiling yakapin ang etika ng kaharian. Integridad higit sa intriga, malasakit kaysa manipula. Kapag ang isang may-ari ng korporasyon ay nagpapasya na bigyan ng makatarungang pasahod ang mga kawani, nagkakalampag iyon sa pader ng kasakiman. Kapag ang mamimili ay mas piniling tangkilikin ang produktong makatarungan ang pinanggalingan, lumilikha iyon ng bakas ng bagong ekonomiya kung saan ang halaga ay hindi sinisikap yumuko sa altar ng pinakamalaking tubo. Kahit iisa lamang ang tindahan na inuuna ang paggalang sa dignidad, daan-daang konsyensya ang nagigising sapagkat ang kabutihan ay parang siglong alon. Maaaring magsimula sa mahinang pagpitik, ngunit kapag tumama sa dalampasigan, mararamdaman ng lahat ang pag-indayog. Sa loob ng pamilya at pamayanan, nagiging buhay na eksena ang ebanghelyo kapag ang hapagkainan ay nagiging mesa ng bukas palad na pagtanggap. Kapag ang kapitbahay na bagong salta ay niyayang kumain, o ang bata sa kanto na walang baon ay inaabutan ng saging at tinapay, mas maingay pa roon ang mensaheng naghahayag. May sistemang mas makapangyarihan kaysa kompetisyon, ang kultura ng kapatiran. Ang tahanang bukas ang pintuan tuwing may bagyo ay mas makapangyarihan kaysa trono ng mas matayog na pangalan, sapagkat doon mismo nararamdaman ng sugatang puso ang init ng tunay na langit. Sa iba't ibang baryo at lungsod, unti-unting bumubuo ang mga mumunting ilaw ng network ng malasakit na hindi kayang sukatin ng trending topic, ngunit kayang baguhin ang kaligiran ng puso ng komunidad. Sa pinakaloob na silid ng bawat tao, nagaganap ang pinakamahigpit na labanan. Doon nagdedesisyon ang isip kung mananatili sa gulong ng pag-angat ng sarili o tatanggap ng paanyaya ni Kristo na yumapos sa kababaang loob. Kapag ang kaluluway nagsusumigaw ng gusto kong makita at makilala, maaaring madali ang sumunod sa daloy ng eksena. Ngunit sa bawat pagkakataong pipiliin nating manahimik upang magpakatotoo sa panalangin, nababasag ang habong ng kayabangan. Kapag umiiyak tayo sa presensya ng Diyos dahil humaharap tayo sa sariling pagkabasag, doon nagsisimula ang himalang hindi kayang tabunan ng editor ng magazine. Ang himalang binago ang puso at dahil doon nakakabago ng lipunan. Hindi biro ang proseso, ngunit sa bawat patak ng luha ng pagsisisi ay butil ng binhi ng panibagong pagsibol. Umaalingaw-ngaw sa masalimuot na mundo ang tinig ng mga hinihirang na lider na piniling maging tulay kaysa tore. Ang pastor na umaakay ng simbahan na lumabas sa 4 na pader upang magpakain ng gutom. Ang guro na nagpapalaki ng kabataan upang makita ang karunungang lampas sa exam. Ang aktivistang humaharap sa bulwagan upang igiit na ang katarungan ay bahagi ng pagsamba. Sila ang mga modernong italik ng langit sa pahina ng kasaysayan. Kapag ang ganitong mga tinig ay nagsasabing may pag-asa, hindi ito retorika. Ito ay bugso ng hangin mula sa lugar na alam nilang may trono ng biyayang di matatawaran. Kapag nagsabay-sabay ang mga tinig na ito, parang orkestra silang tumutugtog ng himig ng bagong kaharian. At sa himig na iyon, kahit ang mga nalugmok ay napapatingala. Hindi kailan na ang kulturang laganap ay bumubuo ng mga mekanismong nagtatali, adiksyon sa aliw, pag-alisaw ng inggit, paglusong sa polarisasyon ng politika.
Ngunit naroon din ang mga taong nagpapasya na hindi lang basta iligtas ang sarili, kundi ibalik sa orihinal na layunin ang sining, agham, negosyo, pamahalaan. Kapag ang isang inhinyerong nakakilala sa Diyos ay nagdisenyo ng teknolohiyang magliligtas ng buhay sa halip na sumira nito, nabubuksan ang bagong kabanata ng husay na may kabanalan. Kapag ang isang politiko ay piliing itaas ang boses ng mahihirap kaysa sariling kampanya, nababasag ang hulma ng korupsyon. Ang lihim ay hindi sa anong posisyon ka nakaupo, kundi kung kaninong paa ka nakaluhod, sapagkat ang puso na nakaluhod sa Diyos ay kayang tumayo sa harap ng kahit anong sistema ng may tapang at pag-ibig. Sa bawat himagsikang sumubok hatiin ang lipunan, napatunayan na ang tunay na solusyon ay hindi sandata ng puot kundi bisig ng pagkakaisa. Kapag ang mga magkakaibang wika at lahi ay sabay-sabay umawit ng papuri, bumabaligtad ang orihinal na tore ni Babel. Nagiging tulay, hindi pader. Ang pagkakaiba-iba. Ang kultura ng langit ay laging nakabase sa awit ng kami, hindi sa ingay ng ako. At habang sinasanay natin ang sarili na makita ang ganda sa kakaiba, natututuhan nating ang imahe ng Diyos ay sari-saring kulay, hindi isang payak na tono. Dito nabibigo ang layunin ni Satanas na hatiin, sapagkat bawat hakbang natin patungo sa pagkakaisa ay paglampas sa balakid ng lumang paghihimagsik. Sa kabila ng mga bagyong dinadala ng panahon, pandemya, digmaan, krisis sa klima, patuloy na sinusulat ng Diyos ang obrang nagsasabing, mas malaki ang biyaya kaysa balakid. Kapag natutunan ng daigdig na may mas makapangyarihang kwento kaysa headline ng takot, doon nagkakaroon ng puwang ang tunay na pagbabago. Ang simbahan na unang tumatakbo tuwing sakuna upang magbigay ng kalinga, ang ordinaryong mamamayang nagbubukas ng pitaka para sa nasalanta, ang teenager na nakipag-ayos sa kagalit sa online. Lahat sila'y pahina ng pag-asa sa librong sinisikap pang sunugin ng dilim. At habang patuloy na binabasa ng mundo ang ganitong mga pahina, unti-unti nitong naiintindihan na may author na hindi susuko hanggat hindi natatapos ang kwento ng may tagumpay. Sa huling tala ng yugtong ito, masisilayan natin ang nakapintang pangako sa dulo ng kasaysayan. May bagong langit at bagong lupa kung saan ang luhay papahirin at ang pagmamataas ay magiging alamat na lamang ng dating duwag na kadiliman. Ngunit habang hindi pa dumarating ang katiyakan ng paglubog ng araw sa kasalanan, tayo ang inatasang maging liwanag. Hindi liwanag na sumisiga upang ipakita ang sarili, kundi liwanag na nagtuturo sa iba sa mas malawak na liwanag ni Kristo. Kapag naglalakad ka sa opisina at nginitian mo ang taong araw-araw, ay hindi napapansin. Para kang nagtatanim ng binhi na maaaring tumubo sa punong lilim ng marami. Kapag ibinalik mo ang sukli na higit sa dapat, para kang nagbubukas ng pinto sa isipang may kinabukasan pa ang katapatan. Ganito kumikilos ang kultura ng kaharian. Hindi sa pamamagitan ng isang malaking sentensyang pampulit, kundi sa libo-libong tahimik na tuldok na, kapag pinagdugtong-dugtong, bumubuo ng larawan ng pag-ibig na hindi matinag. At sa bawat pagod na hinga mo, kapatid, huwag mong kalimutang may dulong pangako ang kwento. Kung tila mas nagwawagi ang ingay ng kasinungalingan, alalahanin mong minsang humuni ang dilim sa Golgota, ngunit ng umaga ng ikatlong araw, bumulusok ang liwanag na hindi na muling napigil. Ang parehong liwanag ang tinataglay mo sa iyong puso ngayon. Kaya magpatuloy kang lumikha, magmahal, magpatawad, at magbago. Sapagkat bawat kilos mo ay bahagi ng grandeng koreografiya ng tagumpay na matagal nang naipangako. Sa oras na isara mo ang pinto ng kwarto at mapatahimik ang sariling hinga, mapapansin mong ang pinakamaingay palang labanan ay hindi kailanman nasa lansangan, kundi nasa loob ng dibdib. Dito nakasabit ang mga sandata at sugat na hindi nakikita ng iba. Dito rin ibinubulong ng Diyos ang pinakamatatamis na tagubilin. Ang ikaapat na yugto ng ating paglalakbay ay pagtuklas sa mga kasangkapang espiritual at praktikal, mga disiplinang kayang mag-ugat sa puso, mag-usbong sa isip, at magbunga sa kamay.
upang sa gitna ng kulturang nilililok ng pagmamataas ay makalakad tayo ng buong tapang, kahinahunan at pag-ibig. Panalangin ang unang hakbang ng digmaang tahimik. Hindi ito checklist ng pabor, kundi pakikipagniig na parang paghinga. May pagpasok, may paglabas, at sa pagitan ay buhay. Kapag sadyang inuusal mo, "Ama, narito ako," pinapalitan mo ang sitsit ng takot ng himig ng pagtitiwala. Ang mga salitang kasing ikli ng salamat at kasing lalim ng iligtas mo kami ay nagiging susi na nagbubukas ng pader sa pagitan ng lupa at langit. Sa bawat kilapsaw ng panalangin, naglalagos ang kapayapaan na lumalagpas sa lohika at nagiging kalasag laban sa mga palaso ng pagdududa. Sumunod na sandata ang pagninilay sa salita, hindi bilang matigas na utos, kundi bilang liham ng Ama na puno ng mapa, paalaala at pangako. Kapag binabasa mo ang isang talatang, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang," at inuukit mo ito sa kalendaryo ng isip, biglang lumiliit ang bundok ng pangamba. Sa kultura ng headline at soundbite, ang pusong marunong magbulay ay parang punong malalim ang ugat, hindi madaling mabuwal kahit hinahampas ng bagyo ng maling impormasyon. May hatid ding lunas ang pagsamba. Sa pagtaas ng kamay, sinasabi mong, "Hindi ako ang hari at ayos lang iyon." Ang himig na inuulit-ulit ay wari martilyo na bawat hampas ay nagbabakbak ng kalawang ng pagmamataas. At sa sandaling iyon, kahit ang silid na kasing liit ng dormitoryo ay nagiging bulwagan ng trono, sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong akustika, kundi tapat na puso. Kapag tila walang laman ang salita at mahina ang awit, ang ayuno ang nagpapatalim sa pandinig. Sa pagbibitiw kahit panandalian sa isang bagay na lehitimong mahalaga, pagkain, social media, libangan, ipinapahayag mong mas mahalaga ka kaysa rito. Ang kumakalam na tiyan ay nagiging kampana na paulit-ulit na tumatawag sa pansin, hanggang mapansin mo ring ang bawat tibok ng puso ay paalala ng isang mas malalim na gutom. Ang gutom sa presensya ng may likha. Hindi tayo nilikha para mag-isa, kaya pamayanan ang kasunod na sandata. Noong unang siglo, hindi pinalitan ng mga unang Kristiyano ang Roma sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng hapagkainan, pagbabahagi ng tinapay, pakikinig sa kwento ng bawat isa, at pananalangin ng magkakahawak kamay. Sa panahong mabilis ang takbo ng chat at filter, ang tunay na harapang pakikipag-ugnayan ay tila revolusyon na. Kapag may isang tao kang masasabihan ng, "Hindi ko kayang mag-isa," at ang tugon ay sabay nating kayanin, guguho ang tali ng hiya at lalaong titibay ang bakod ng tiwala. Sa loob ng pamayanan, umuusbong ang pananagutan. Isang uri ng bantay na hindi barbed wire, kundi lampang may malambot na liwanag. Ang tanong na, "Kumusta na ang puso mo sa larangan ng integridad?" ay maaaring makirot, ngunit ito ang natatanging sugat na nagbibihis ng gamot. Sa tuwing inaamin mong nagkamali ka, nagkakabit ka ng batong matibay sa pundasyon ng katotohanan. At sa bawat pagkakataong nagpapayo ka ng may biyaya, nagiging muog ka ng iba laban sa unos ng pagkalito. May paanyayang pahinga rin sa kalendaryong bigay ng Diyos, ang Sabat. Hindi lang ito day off. Ito'y deklarasyong hindi tumatakbo ang universo sa baterya ng aking paggawa. Kapag tumigil ka para lang maglakad, magbasa o tumawa kasama ang pamilya, parang binubura mo ang watermark ng sistema ng di pagkasapat sa iyong kaluluwa at pinapalitan ito ng tatak ng biyaya. Sapat ako sa mata ng may lalang. Sa pahingang ganoon, lumilinaw ang paningin at muling nagiinit ang sigid ng kalooban para humarap sa susunod na laban. Mula rito, dumadaloy ang talento na nagiging praktikal na sibat sa larangan. Ang pintor na gumagamit ng kulay upang magdala ng pag-asa sa dingding ng ospital, ang musikerong tumutugtog sa lansangan para kolektahin ang bariyang pantustos sa scholarship, ang manunulat na binubuksan ang pinto ng imahinasyon ng isang batang walang aklat. Sila ang nagsusulat ng ebanghelyo sa wika ng sining. Sa tuwing nililikha mo ang pinakamahusay na obrang kaya mo,
Hinahamon mo ang kasinungalingang ang mundo ay walang saysay, sapagkat bawat gawang may kagandahan ay bagong obheto ng pag-asa. Sa globo ng negosyo, posibleng ipalaganap ang kabutihan. Ang kumpanyang nagpapasya na bigyan ng makatarungang sahod at mapagkalingang benepisyo ang mga manggagawa ay nagiging ilaw na nakikita ng buong pabrika at kalaunan ng buong industriya. Tuwing inuuna mo ang tao bago tubo, naglalatag ka ng alternatibong modelo na nagpapakitang posible palang kumita ng hindi nang aalipin. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang pagbaligtad sa sistema ng kasakiman, pagbaligtad na nagsisimula sa ledger ng konsyensya. Sa larangan ng agham at teknolohiya, bawat inbensyon na iniluluklok ang dignidad ng tao sa gitna ay parang bituin na sinisindi sa kalangitan ng modernidad. Mula sa murang filter ng tubig na nagliligtas ng komunidad, hanggang sa aplikasyon sa telepono na nagbubukas ng edukasyon para sa mga nasa bundok, ang talino ay nagiging pastor kapag inialay sa paglilingkod. Ang keyboard, microscope at drone ay nakapipilay sa paa kapag ginamit sa kasakiman, ngunit nagiging pakpak kapag inilapit sa puso ng Diyos. Sa paaralan naman, bawat guro ay arkitekto ng panaginip. Kapag binasa mo ang mata ng batang hirap sumulat at sinabi mong, "Kaya mo, tutulungan kita," bumabasag ka ng sumpa ng limitasyon. At sa tuwing sinasabi mong, "Ang talino ay regalong dapat ibahagi, hindi medalang ibinabandila," naglalabas ka ng hukbo ng kabataang handang mag-imbento ng kinabukasang mas makatarungan kaysa kahapon. Sa gobyerno at lipunang sibil, ang lider na yumuyuko upang pakinggan ang hinaing ng pinakamaliit ay mas malakas kaysa general na may armada. Kapag ang batas ay isinulat ng may tinta ng integridad at ipinatupad ng may kamay ng malasakit, ang gobyerno ay nagiging tanggulan laban sa puwersa ng pang-aapi, hindi tagapagpahaba nito. Bawat tanggihan na suhol, bawat kontratang nilagdaan ng malinaw, ay parang batong itinatayo sa tulay patungo sa kahariang makatarungan. Sa cyberspace, may pagkakataong maging parola ang bawat post. Kapag ang thread ng usapan ay nilagyan mo ng respeto, kahit ikaw lang ang isa, nagiging piraso ka ng lebadura na nagpapalsa sa masa ng galit at ginagawang tinapay ng pag-unawa. Ang algorithm ay maaaring gumiya sa dilim, ngunit ang biyaya ay laging may paraan para sumikat. Isang larawan ng kabutihan, isang talatang nakaaaliw, isang tahimik na mensaheng, "Kumusta ka? Handa akong makinig." Sa pang-araw-araw, huwag maliitin ang micro-victories. Pagpigil sa tsismis, paghawak sa braso ng matandang tatawid, pagngiti sa cashier na halatang pagod. Ang mga minutong ito ay butil ng liwanag na kapag pinagsama ay nagiging ripleng humahampas sa pader ng kawalang pag-asa. Ang dakilang kwento ng pagbabago ay palaging koleksyon ng maliliit na pagpapasyang pumili ng kabutihan kahit walang kamera, kahit walang premyo. May disiplina ring tinatawag na banal na imahinasyon, ang kakayanang mangarap kasama ang Diyos. Sa sandaling isara mo ang mata at itanong, "Panginoon, ano pa ang maaari?" Maaaring isilang ang orphanage na magpapalaki ng susunod na guro, ang startup na magbibigay ng trabaho sa komunidad, o ang kanta na magpapagaling sa lungkot ng isang henerasyon. Ang imahinasyong ito ang dulo ng panalangin at simula ng inobasyon, sapagkat pinipinta nito ang posibleng langit sa napakatunay na lupa. Hindi mawawala ang panaghoy. Mahalaga ito. Ang pag-iyak sa harap ng Diyos ay hindi kahinaan kundi puhunan ng pakikiramay. Sa tuwing sinasabi mong, "Masakit, Panginoon," binubuksan mo ang pinto upang siya mismo ang pumasok at dumamay. At kapag dumamay siya, laging may pasabing, darating din ang pagsasaya. Kaya't sa bawat luha, ireserba mo ang kapirasong espasyo para sa sayaw na darating sa umaga, sapagkat ganoon umiikot ang ekonomiya ng langit. Luha ngayon, ani bukas, laging may pag-asa. Sa pagitan ng nakakatandang henerasyon at kabataan, may tulay na kailangang palakasin. Ang karanasan ng matanda ay mapa, ang enerhiya ng bata ay gasolina.
Kapag nagkausap ang lolo't lola at apo tungkol sa pananampalataya at pangarap, bumubuo sila ng barkong kayang tumawid sa bagyo ng panahon. Sa ganitong pagpasa ng sulo, nabubura ang puwang at nabubuhay ang sunod-sunod na saling lahi ng lingkod, hindi ng influencer lamang, kundi ng tunay na impluwensya na may ugat sa langit. Mayroon ding kapangyarihan sa pagkakaisa sa kabila ng denominasyon, relihiyon at paniniwala. Sa tuwing nagsasama ang simbahan, mosque at komunidad upang maghatid ng tulong sa nasalanta, nababasag ang salamin ng pagkakahati at nagkakaroon ng larawang mas malapad kaysa bandera ng alinmang grupo. Ang larawan ng sangkatauhang magkamay-kamay sa lilim ng Diyos ng pag-ibig. Ang mga kwentong mula dilim tungong liwanag ay ebidensya ng biyaya. Ang dating bilanggo na ngayoy tagapayo, ang dating adik na ngayoy pastol, at ang dating walang bahay na ngayoy tagapagpatayo ng tahanan. Sila ang naglalakad na pahayag na walang pusong sobrang tigas para sa apoy ng langit. Kapag sinundan mo ang bakas nila, makikita mong lahat ng milagro ay nagsimula sa mumunting, "Oo Panginoon, baguhin mo ako." Hindi magwawakas ang kwento ng walang pagbanggit sa pangangalaga ng ipinagkatiwalang yaman, oras, talento at kayamanan. Sa tuwing itinatabi mo ang unang bahagi para sa kabutihan ng kapwa, nilalagyan mo ng antipungal ang kaluluwa laban sa amag ng kasakiman. Ang bulsang marunong magbukas ay palaging may laman, sapagkat ang langit ay hindi nauubusan ng binhi sa taong marunong maghasik. Kaya't itikom mo sandali ang iyong mga mata at maramdaman ang dapyo ng hanging may daladalang bulong na, "Nariyan ako." Kapag iminulat mong muli ang iyong mga mata, gawin mong layunin na ang bawat salita mo'y magtayo, ang bawat hakbang mo'y lumapit, at ang bawat plano mo'y magbigay. Sapagkat sa huli, hindi ang kapal ng medalya o talas ng talino ang magsusukat sa atin, kundi ang lalim ng pag-ibig na naisabuhay. Doon nasisira ang bitag ng kaaway at doon nasisinagan ang mundong naiwan pang madilim. Huminto ka muna at damhin ang bigat ng kasalukuyang panahon. Tumitibok pa ang sugat ng isang pandaigdigang pandemya na kumalmaman ay nag-iwan ng malalalim na pilat sa mga pamilya at ekonomiya. Sumasambulat ang balita ng katiwalian na parang baha. Winawalis ang tiwala sa mga institusyon. At sa ilalim ng parehong langit, umiinit ang mundo habang naniningil ang kalikasan sa anumang labis na pag-abuso. Para bang nagtipon-tipon ang lahat ng puwersang dinala ng unang pagrebelde ni Satanas upang lumikha ng sabay-sabay na unos, umaasang mawasak ang ating pag-asa. Ngunit tulad ng nakaraan at hinaharap, nananatili ang isang walang hanggang katotohanan. Kahit ang pinakamakapal na dilim ay nabibiyak ng isang tanglaw na handang magsindi. Sa saklaw ng 3,000 salitang ito, ilalapat natin ang mga sandatang espiritual at praktikal na tinalakay sa nakaraang yugto: panalangin, salita, pagsamba, ayuno, pamayanan, kababang loob, pagkakaisa at talento, upang ipakita kung paano nagiging konkreto ang liwanag sa pinakamadilim na krisis. Sa pagdating ng pandemya, tila nilakasan ng kaaway ang megaponong naglalakas ng takot. Ang bawat direksyon ay may bilang ng kumpirmadong kaso, porsyento ng mortality, pila ng kabaong, at tunog ng sirena ng ambulansya. Magkahalong lagnat at lungkot ang bumalot sa sambayanan. Pati simbahan, paaralan, opisina at palengke ay nagmistulang ghost town. Ang unang sandata rito ay panalangin. Ngunit hindi lamang para sa sariling proteksyon, kundi panalangin na pumapaloob sa kolektibong hinga ng mundo. Nang ipinikit ng 12 taong batang babae sa tondo ang mata at bumulong, "Panginoon, pagalingin niyo po ang lola ko." Nakisali siya sa pinakamalaking koro ng pananalangin sa kasaysayan. At habang maliliit na ilaw ng pananalig ang sabay-sabay na umaalab mula Maynila hanggang Madrid, natunaw ang yelong nakabalot sa kaluluwa ng milyon-milyon. Hindi man agad nawala ang sakit, bumuka ang langit upang magbuhos ng di makitang lakas. Frontliners na kayang mag-extend ng shift, kapitbahay na nagiiwan ng gulay sa harap ng pinto,
at siyentistang nakahukay ng bakuna sa record na panahon. Ang panalangin ay hindi lang pagsusumamo. Ito ang conveyor belt na nagdadala ng mga ideya mula sa puso ng Diyos papunta sa kamay ng tao. Habang pinaluluwag ng quarantine ang mga kalye, binusog naman ng social media feed ang isip ng ingay, conspiracy theories, blame game, fake cure, chain message ng takot. Doon pumasok ang sandata ng salita. Ang puso na araw-araw na nagsasawsaw sa mga pangako ng Diyos ay parang computer na may updated antivirus. Tuwing susubukan ng spam ng kasinungalingang wala ng pag-asa, maghanda ka na sa pinakamasama, agad tutugon ang memorya ng talatang, ang Diyos ang ating kublihan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Ang mga taludtod na iyon ang humulma ng backbone ng mga gurong lumipat sa online na pagtuturo kahit pamahinang internet, ng mga magulang na itinuro sa mga anak ang fractions habang puno ng bills ang lamesa, at ng mga negosyanteng ginawang community kitchen ang dating restaurant. Sa kultura ng clickbait, ang salita ay nagmistulang mapa na nagpapaalala kung aling direksyon ang patungo sa pag-asa. Kasabay ng salita ang pagsamba na sa kasagsagan ng lockdown ay lumipat mula katedral patungo sa sala. Maraming pamilya ang natutong kumanta ng Dakila Ka o Diyos sa pagitan ng palakpakan ng mga kalderong naglalaman ng lugaw para sa barangay volunteers. At sa mga live stream na misa at online worship service, nadiskubre nating kailanman pa lang hindi nakukulong ang presensiya ng Diyos sa isang gusali. Siya ang Diyos ng Wi-Fi na mahina man o mabilis, ng screen na malabo man o HD, at ng pusong handang magpuri kahit nakapambahay. Sa mga salitang paulit-ulit na ikaw ang aking sandigan, nabasag ang pangamba at nagsimulang umaling-awngaw ang katiyakang, kung kasama kita, tatawid ako. Ang melodya ng pagsamba ay fiber optic cable na dinadaanan ng kaginhawahan mula kalangitan patungo sa marupok na dibdib. Subalit umabot sa puntong tila walang tunog ang panalangin, tila sintonado ang awit at tila walang sigla ang pagbabasa. Inilabas ng ilan ang pang-apat na sandata, ayuno. Sa unang tingin, hindi makatwiran ang mag-fast sa gitna ng takot. Hindi ba mas kailangan mong mag-stock ng lakas? Ngunit sa puso ng nag-ayuno, natuklasang mas pinapatulis ng gutom ang pakiramdam sa bulong ng espiritu kaysa ng anumang pahayagan. Ang isang nurse na nag-ayuno ng isang araw, kada linggo upang ipagdasal ang ICU, ay nakitang kahit pagod, may kakaibang talas ng pagmamalasakit na parang bawat pasyenteng tinapik niya sa balikat ay dinapuan ng katahimikan. Sa ayuno, natutong pakinggan ng kaluluwa ang orkestra ng langit, kahit humaharurot ang sirena saan man. Sa pag-ikot ng buwan, bumaba ang bilang ng kaso at dahan-dahang bumukas ang mundo. Ngunit ang virus na mas malala pa sa COVID ay lumitaw, korupsyon. Napatunayan nating ang pandemya ay hindi lamang krisis pangkalusugan kundi X-ray ng karakter. Nailantad ang overpricing, kickback sa PPE at ghost beneficiaries. Doon tumindig ang pamayanan bilang sandata. Habang ang ilan ay nabaon sa inis at pagkadismaya, may umusbong na mga grupo ng ordinaryong mamamayan, mga volunteer fact-checker, mga online community pantry organizer, mga small business cluster na nag-uuha ng pondo para sa hospital supplies. Ang bawat Viber group na nag-publish ng transparent accounting, ang bawat barangay page na nakikipag-ugnayan ng bukas, ay parang poste ng ilaw na sinaksak sa aspalto ng gabi. Ang pamayanan na nagbahagi ng gulay at lumang laptop ay hindi lamang nagsupply ng pangangailangan. Pinakitang posibleng magnegosyo, maggobyerno, at maglingkod ng may integridad. Kung ang katiwalian ay higad na dumidikit sa sistema, ang kababaang loob at pananagutan ang pestisidyo. Ilang opisyal ang nagpakita na pwedeng i-livestream ang procurement meeting, pwedeng ipaskil sa Facebook ang breakdown ng budget, at pwedeng magsauli ng sukli kung may natira. Marahil sila'y iilan, ngunit tulad ng asin, hindi kailangang tonelada upang malasahan ang pagkaing matabang. Sa bawat desisyong, hindi ako tatanggap ng sobre, nababawasan ang puwang ni Satanas sa tanggulang pampubliko. Sapagkat kung sa langit ay sinimulan niya ang rebelyon,
sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa pamamahala ng Diyos. Sa lupa ay winawasak natin ang kanyang argumento sa pamamagitan ng pamumunong transparent at mapagpakumbaba. Habang nilalabanan ang katiwalian, kumakatok naman ng malakas ang krisis sa klima. Baha sa Bicol, tagtuyot sa Mindanao, superbagyong tila taon-taon na lang. Sa harap ng nagnanaknak na sugat ng kalikasan, lumitaw ang talento bilang sandata. May mga inhinyero mula sa universidad na bumuo ng low-cost flood sensor system na nakikipag-ugnay sa SMS para abisuhan ang mga barangay bago pa umapaw ang tubig. May arkitektong nagdisenyo ng bahay kubong modular na gawa sa lokal na kawayan at lumulutang kapag bumaha. May kooperatibang nagsasanay ng magsasaka sa climate-smart agriculture, kung paanong magtanim ng palay na mas konti ang tubig at mas mataas ang ani. Ang bawat prototype, bawat webinar, at bawat seed grant proposal ay tila martilyo na paulit-ulit na pumuputok sa pader ng kawalang pakialam. Tila sinasabi ng mga imbensyong ito, kung sinira ng kasakiman ang daigdig, babaguhin ng malikhaing pag-ibig. Sa larangan ng sining, nanganak ang mga pelikulang indie na tumatalakay sa pagbabago ng klima sa pananaw ng batang mangingisda. Mga awiting spoken word na tumatawag sa lungsod na alalahanin ang ilog. Mga mural sa pader ng eskinita na nagpapakitang bitbit ng kabataan ang punla ng bagong gubat. Ang sining ay naging megaponong naghahayag na hindi lang maskot o hashtag ang kalikasan. Ito'y ina ng buhay, kaya't igalang. Hindi lahat ay scientist, ngunit lahat ay tagapagsalita. Nag-uukit ng kamalayan sa pamamagitan ng kwento, kulay, himig at sayaw. Sa kultura ng instant gratification, ang mabagal na sining ng pag-aalaga sa lupa ay nagiging prophetic act, parang isang taniman ng mustasa sa disyerto. Sa gitna ng lahat ng ito, sumisingit pa rin ang kawalang pag-asa. Kapag binalikan mo ang balita, digmaan sa ibang bansa, inflation, pagkalat ng deepfake at AI-driven scams. Kaya't ang disiplina ng sabat at banal na imahinasyon ay hindi luho kundi kritikal. Ang Disaster Risk Reduction Officer na linggu-linggong humihinto upang mangisda kasama ang anak ay hindi tinatamad. Nagre-recharge siya ng kaluluwa upang may lakas harapin ang susunod na bagyo. Ang social entrepreneur na naglalaan ng isang araw sa isang buwan upang mag-retreat at managinip kasama ang Diyos ay gumagawa ng mental protrusion kung saan pumapasok ang blueprint na maglilift ng isang komunidad mula sa gutom. Katulad ng greenhouse na nagbibigay ng tamang klima para sa mga sensitibong punla, ang pahinga at pangangarap ay lumikha ng kapaligirang pinipitas ng makabagong solusyon. Sabay nito, hindi nawawala ang luha at hindi rin dapat. Ang pagtangis ay pag-aararo ng lupang dinadanasan ng trahedya upang maihasik ang binhi ng pagkahabag. Noong isang doktor sa Cebu na naulila ng ama dahil sa COVID ay nagsulat ng blog na mga habilin ni tatay sa ICU, milyon ang tumangis at natutong mag-I love you bago isara ang telepono. Ang luha ng isang tao ay nagpaalala sa isang bansa na alagaan ang sariling magulang. Ganyan gumulong ang biyaya mula sa personal, papunta sa pambansa, at kung minsan, patungo sa pandaigdig. Hindi rin maaaring ihiwalay ang henerasyon sa isa't isa. Isang Zoom forum ng lolo't lola na nagturo ng rosaryo sa Gen Zers ang nagbunga ng fundraiser para sa 500 tablet na ipamimigay sa mga estudyanteng modular. Ang pinagtagpong karanasan at kasiglahan ay parang beacon sa gyrating moral compass ng lipunan. Ipinakikita nitong ang edad ay sirkumperensya lamang. Ang puso ang tunay na radius. Kapag nagkatagpo ang dalawang dulo ng palindrom ng buhay, ang kabataan at katandaan, lumilitaw ang pangungusap ng pag-asa na nababasa ng pasulong at paurong. Ang pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya ay isa pang kuweba kung saan sumisiklab ang liwanag. Sa Marawi, may Kristiyano, Muslim at lumad na nagtayo ng community farm sa dating Buckwheat area. Ang resulta, kamatis, talong at pipino, at higit pa roon, tiwalang nagtakip sa pilat ng digmaan. Tuwing sama-sama nilang ipinagdiriwang ang anihan, parang nakikitang bumababa ang bagong langit
sa ginibaang lupa. Naglalakad ang kapayapaan sa anyo ng bakwit na ngayoy magsasaka. Ngunit paano kung ikaw ay ordinaryong empleyado sa BPO, taga-encode ng data o delivery rider? Ang micro-victories ang iyong arena. Kapag natyempuhan mong may pasaherong pagod at ikaw ay nagbibigay ng ingat po na may tunay ng ngiti, nakapagpadala ka ng endorphin na mas epektibo kaysa energy drink. Kapag sinita mo ang katim mo sa chismis ng may lambing, bro, baka hindi fair na pag-usapan siya ng hindi niya alam. Parang binutas mo ang lobo ng kasinungalingan bago pa ito lumaki. Ang kadiliman ay hindi kinatatakutan ang malalaking konsyerto ng kabutihan. Mas takot ito sa milyon-milyong firefly ng bait na walang kamera. Samantala, sa digital na mundo, bawat click ay boto sa kung aling kwento ang maghahari. Kapag pinili mong i-share ang artikulong fact-check kaysa rant na puno ng bias, binoboto mo ang kaharian ng katotohanan. Kapag sinabihan mo ang AI generator na lumikha ng poster tungkol sa reforestation, binoboto mo ang planetang gusto mo habang buhay pa ang mga anak mo. Ang algorithm ay parang walang kaluluwa, ngunit sumusunod ito sa dami ng puso. Ang liwanag na ikinakalakal mo sa isang retweet ay maaaring tumawid sa kontinente at magpasindi ng mitiing kailanman ay hindi mo makikilala sa personal. Isang kwento pa tungkol sa karaniwang tao, si Ate Mercy, janitress sa isang provincial hospital. Ang tungkulin ay maglinis ng ward ng COVID. Bawat gabing nag-sprinkler siya ng disinfectant. Hinahaplos niya sa isip ang bawat kama at bumubulong, "Pagaling ka." Nang gumaan ang sitwasyon, nalaman niyang 16 sa mga pasyenteng iyon ang umurong ang pneumonia. Walang research paper na magkokorelasyon sa kanyang tahimik na panalangin. Ngunit ang mga umalis na pasyente ay nagpatotoo. May kakaibang kapayapaan sa ward. Sa pagsusuklay ng buhok bago pumasok, hindi niya alam na ang kanyang apron ay parang balabal ni Eliseo. Nagiiwan ng himala sa daan. Gaya niya, hindi mo kailangang maging kilala upang maging mahalaga. Kailangan mo lang magpahintulot. At ang langit ang magmumultiply ng iyong munting tinapay. Ngayon, bago natin tapusin ang yugtong ito, ilatag natin ang 3 malalaking hamon na nakabuntot sa bawat krisis. Una, ang pagod na emosyonal na sumusubok mag-freeze sa puso. Ikalawa, ang systemic fatigue na tila bumubulong. Wala nang mangyayaring mabuti. At ikatlo, ang seductive comfort ng pagbabalik sa dati. Labanan natin ang mga ito sa parehong triad. Pananalig, pag-asa, pag-ibig. Ang pananalig ay paninindigang kahit hindi mo matanaw ang dulo, may Diyos na hawak ang mapa. Ang pag-asa ay kumpiyansang may bukas na mas maganda at ikaw ay mahalagang brush stroke roon. Ang pag-ibig ang pagsasabuhay nito sa kasalukuyan. Pinili mong ibuhos ang sarili kahit may panganib na maubos. Dahil naniniwalang sa paghuhukay ng balon para sa iba, ikaw din ay makasasagap ng tubig ng kagalakan. Sa wakas, isara natin ang yugtong ito sa paalala. Ang kwento ng pagbagsak ni Satanas at pagsiklab ng krisis ay hindi nagtatapos sa trahedya. Sa krus, pinatakan ng dugo ang kasaysayan at binigkas ang 3 pinakadakilang salita. Naganap na. Mula noon, bawat lindol ng kasamaan ay aftershock na lamang ng natalong rebelyon. Kaya't kahit dumagundong ang susunod na pandemic, kahit lumubo pa ang graph ng global warming, may paparating na umagang hinding-hindi mapipigil. At habang hinihintay natin ang liwanag na iyon, tayo mismo ang mini sunrise sa mata ng mga kapitbahay, kaopisina, magulang, batang lansangan at buong susunod na henerasyon. Bago pa sumilay ang unang sinag ng umaga, may huni ng bumabangon sa puso ng bawat nananalig. Ang huni ng pangakong darating ang araw na hindi na kakailanganing magsindi ng kandila, sapagkat ang Diyos mismo ang magiging liwanag. Mula pa kay Propetang Isayas hanggang sa huling tala sa pahayag, iisa ang kuwerdas na pinapatunog. May paparating na bagong langit at bagong lupa. At sa mundong iyon, hindi na luha, kundi luwalhati ang tatakbo sa pisngi ng sangnilikha. Ngunit paano nga ba mabubuhay ang isang simpleng tao na parang naglalakad na patungo roon
habang nakasandalyas pa rin sa alikabok ng ngayon. Ito ang ating sisiyasatin, ang sining ng pamumuhay sa pagitan ng dalawang mundo, kung saan ang hinaharap na ganap ay humuhubog sa kasalukuyang maliit, tila walang kwentang detalye ng bawat araw. Mahaba na ang ating nilakbay, mula sa pagbagsak ni Lucifer, sa pag-apaw ng digmaan sa puso ng tao, sa pagbuo ng sistemang dilim, sa mga sandatang espiritual na ibinuhos ng langit, hanggang sa pagtindig sa malalaking krisis. Ngayon, lalalim pa tayo. Paano nagmumukhang mabango ang pag-asang eskatolohikal sa loob ng kalsadang trapik, sa spreadsheet na puno ng error, sa musikerong wala sa tono sa unang ensayo, at sa nanay na nagkukuwenta ng baon ng anak habang sumisirit ang presyo ng bigas? Ang sagot ay matatagpuan sa isang katotohanang nangungusap na parang tibok. Kung totoo ang bagong langit at bagong lupa, bawat sandali ng buhay ay rehearsal ng kagalakang iyon. Bawat gawain ay maagang pagpasok sa green room ng walang hanggang palabas. Isipin mo ang isang barista na nagbubukas ng kape sa alas 5 ng umaga. Sa bawat pagbuhos niya ng mainit na tubig sa kape, isang samyo ang kumakawala. Parang paalala na sa bagong daigdig, ang lahat ng singaw ay bango, walang usok ng pagsasamantala. Kaya't kung siya ay mag-aaral ng sining ng latte foam na may pasensya at paggalang sa butil na pinaghirapang anihin ng magsasakang Pilipino at in-export ng magsasakang Etiopiano, nagkakabit siya ng hibla ng hinaharap sa simpleng tasa. Ang kape ay hindi lang inumin. Ito'y preview ng pista kung saan bawat panlasa ay papuri at bawat sipat ng mata sa kapwa ay pasasalamat. Kapag sinamahan pa niya ito ng magiliw na, "Magandang umaga po, ingat," nagiging pinto ang kafe patungo sa dambana kung saan ang banal ay nagsusuot ng apron at name tag. Sa opisina, may accountant na naglalabas ng financial statement. Sa mundong puno ng creative accounting at padulas, ang pagpili niyang ituwid ang bawat barya ay higit pa sa pagiging maingat. Ito'y pagsaksi na sa bagong kalangitan, ang kalinisan ng tala ay automatiko at walang halong takot ang pagbibilang ng pag-aari. Ang bawat Excel cell na nilalagyan niya ng tamang figure ay parang batong inaayos sa pader ng bagong Jerusalem. Hindi man napapansin, ngunit kapag nagtagpo ang milyon-milyong katapatan, bumubuo ito ng lungsod na kumikislap sa liwanag ng katuwiran. Kaya't tuwing pipirma siya sa ilalim ng column na True and Fair, para siyang nagpipirma sa ilalim ng bituin ng Betlehema. Patunay na may Diyos na nananahan sa gitna ng ordinaryong salaysay ng tao. Lumipat tayo sa silid-aralan. Isang guro sa ikatatlong baitang ang may hawak na krayola at papel sa gitna ng ingay ng mga batang nanginginig sa kabaitan at kakulitan. Kapag itinuro niya ang tamang pagbigkas ng pag-asa, hindi lang syllables ang kaniyang ipinapasa, parang ibinubulong niya sa maliliit na tainga. May darating na umaga na hindi nasisikat ang takot. Sa tuwing pinupuri niya ang batang nagkamali pero nagsikap, binubura niya ang etiketa ng pagkabigo at pinapalitan ng bagong apelidong binigyan ng pangalawang chance. Ito ang wikang sinasalita sa bagong lupa. Ang wikang isang bata pa lang ay nahahasa ng gamitin. Sa palengke, may mag-asawang tindera ng gulay na halos walang pahinga. Bawat pagtayo nila ng alas 3 ng madaling araw para pumila sa bagsakan ay pakikibaka laban sa kalagayang lumamya ang katawan, ngunit mataas ang bilihin. Gayunman, pinili nilang huwag magpataas ng presyo ng lampas sa kaya ng kapitbahay dahil alam nilang ang gutom ay hindi dapat pagkakitaan ng sobra. Sa bagong lupa, walang mag-aabot ng bulok na gulay at walang magbabayad ng labis sa pagkaing dapat ay karapatan. Kaya't tuwing tinatawaran sila at pumapayag pa rin, inilalagay nila sa timbangan hindi lang patula at repolyo kundi hula ng darating na kaharian kung saan walang magugutom. Samantala, sa studio na amoy pawis at alikabok ng lumang kahoy, may bandang kabataan na paulit-ulit na inaaral ang kantang orihinal nilang ginawa tungkol sa kapayapaan. Sa unang 10 take, sintunado ang bokalista at pagod na ang drummer. Ngunit pagdating ng 11, tumama ang tamang chord, sumayaw ang hihat
at biglang pakiramdam nila'y may dumalaw na hangin ng kagalakan. Sa bagong langit, bawat awit ay tamang tono. Ngunit dito, ang pag-eensayong may tiyaga ang nagsasanhi ng pagsasanib ng lupa at langit sa isang basement. Kapag nire-record nila at inilabas sa streaming, maaaring isang ESN child sa Bicol ang makinig at, sa gitna ng pag-ulan ng bomba, maramdaman niyang may mundo pa ring ligtas. Ganito ang ritmo ng kahariang darating. Humahampas muna ang alon sa loob ng chords bago sumabog sa dagat ng sangkatauhan. Minsan naman ay tahimik ang pakikibaka, nangyayari sa loob ng ospital sa pagitan ng pulso at aparato. Isang intern na halatang kulang sa tulog ang nagroronda. Hawak ang clipboard na may listahan ng vital signs. Kapag nakita niyang bagsak ang oxygen saturation ng pasyente, pwede siyang mag-copy-paste ng note mula kahapon. Ngunit pinili niyang baguhin at tawagin ang resident. Dahil sa ginawa niyang iyon, naligtas ang buhay ng matandang mang-uukit na kilala sa baryo. Ang simpleng pagpindot sa elevator buzzer ay naging selyo ng bagong langit na sumasabi, "Sa kaharian ko, walang nakakaligta ang buhay." At nang bumalik siya kinabukasan at nakita ang pasyenteng nakangiti, tila may boses na nagbubulungan sa corridors. Tinatahi natin ang sinira ng dilim, isa, isa, isa. May mga sandaling tila hindi makapasok ang liwanag. Maisip mo ang isang binatang nawalan ng trabaho sa call center at nag-aalalang hindi na makapagpadala ng pera sa probinsya. Sa gabi, nakadapa siya sa sahig ng maliit na kwarto, umiiyak, "Panginoon, anong mangyayari?" Dito sumusuot ang eskatolohikal na pag-asa na parang sinag na humahawi sa kurtina. Waring tumugon ang espiritu. Sa bagong lupa, walang unemployment, kaya huwag mong hayaang ang kawalan ng badge ID ay maging badge ng kahihiyan. Kinabukasan, naglakad siya sa EDSA, nag-apply sa courier company at pumasa. Hindi glamorous, ngunit bawat package na kaniyang ihahatid ay parang letter of encouragement sa isang pamilya. Sa bawat "Sir, good afternoon" na binibigkas niya, naririnig ng langit ang mas malalim, "Dumaan ako sa apoy, ngunit nanatili ang pag-ibig." Sa bakuran ng simbahan, may grupo ng lola't lolo na may hawak na rosaryo. At sa kabilang dulo, mga kabataang protestante na umuukol sa gitara. Madali sanang magbangayan tungkol sa teolohiya, ngunit pinili nilang magtanim ng pechay sa bakanting lote para sa feeding program ng barangay. Habang hinuhukay nila ang lupa, pula, basa, masangsang, pinapaalala nitong ang bagong langit ay makadirikit sa lupa, literal. Hindi espiritu lang ang maliligtas, pati lupa, pati halaman, pati ulap. Kaya ang pagkakaisang iyon, kahit amoy pawis, ay pinto sa hinaharap na wala ng denominasyon, kundi iisang pamilya na umuusal na, Ama namin. Pagdating mo sa social media feed, dali-daling pumapasok ang tukso ng away at pagyayabang. Ngunit tandaan, sa bagong lupa, walang like count na nagtitimgang ng halaga. Kaya't sa tuwing pipiliing pakinggan ang opinyon ng kahuntahan bago sumagot, nagtatahi tayo ng practice session ng pakikipag-usap sa lungsod na walang lasong hiwalayan. Kapag nag-DM ka ng, "Salamat sa pag-share, naiintindihan ko ang punto mo," winawasak mo hindi lang troll culture, kundi lumang bitag ng pagkahati. Nilalantad mo ang preview ng mesa kung saan uupo ang dating magkaaway at magsasaluhan ng prutas ng puno ng buhay. Ang hinaharap ay nakapaloob din sa sining ng pagtahimik. Sa gitna ng 8 hanggang 9 na notifikasyon kada minuto, lilisan ka sa screen at lalakad sa tabing ilog. Pakikinggan mo ang ingay ng tubig na tumatama sa batong lumot at maririnig mo sa pagitan ng huni ng maya ang lihim na kumpas ng hinaharap. Dito rin, matitigil ang pagbuntong hininga ng sangnilikha. Isang oras na pagninilay at babalik kang may bagong lente. Ipadadala mo ang email ng may mas malinaw na pag-ibig, hindi lang patas kundi puspos ng biyaya. Tutulungan mong i-reformat ang presentation hindi para maipakita kung gaano ka katalino, kundi para mapalakas ang kapwa presenter. Ang katahimikan ay parang night mode ng puso. Binababa ang brightness ng ego upang maningning ang mukha ng Diyos.
hindi mawawala ang tukso ng kasaganaan na walang pakundangan. Sa meeting room, may businessman na inalok ng kickback kapalit ng agarang approval. Sa likod ng salaming salubong ang kilay ng board members, bigla niyang naalalang sa bagong langit. Ang kalsada ay ginto, ngunit walang nagnanakaw. Kung magkakalakad ako roon ng walang wallet, bakit ako kikiligin sa perang marumi ngayon? Kaya't dinakma niya ang ballpen at lumagda ng namayong. Ang tintang iyon ay hindi lang bakas sa kontrata. Ito ay banayad na palusot ng sinag ng trono na dumampi sa mesa. Sa isang iglap, may pader na nabawasan ng isang bitak. At kung magpapatuloy ang ganitong desisyon, balang araw, guguho ang buong muog ng katiwalian. Mula naman sa dulo ng mundo ng agham, may climate researcher na piniling mag-present sa baryo, hindi lang sa international conference. Habang tinuturo niya sa mangingisda ang paraan ng pagbuo ng low-cost solar-powered cold storage, nakikita niyang nagliliwanag, hindi lang ang yelo kundi ang mata ng tatang na may 4 na apo. Doon, sa dampa ng baryong sinabuyan ng bahang dating taon, umusbong ang hint ng bagong lupa kung saan ang apoy ng araw ay hindi nakakasunog kundi nakakapreserba ng biyaya. Samantala, sa isang silid na malamig sa aircon, may therapist na nakikinig sa istorya ng isang batang biktima ng abuso. Sa bawat pagtango niya, may luha na bahagyang bumababa pero hindi bumubuhos. Kontrolado ngunit totoong sakit. Iniisip niyang sa bagong langit, wala nang magtatago sa dilim. Kaya sa dulo ng sesyon, ipinaparamdam niya sa bata, importante ka, hindi kasalanan ng katawan mo ang kasalanan ng may sala. Ang bawat affirming word ay parang kuko ng kordero na nagbubura ng marka ng serpent. Kapag nauwi sa art therapy na pagkukulay ng bahaghari, di nila namamalayang pinipinta nila ang tanawin ng syudad kung saan ang ilaw ay hindi nakakasilaw, kundi naglulukob ng kapayapaan. Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lang pangako sa mga banal. Ito'y hamon sa lahat. Kung darating iyon, bakit hindi ngayon pa lang mag-rehearse? Kaya't ang binatang graphic designer sa kondo ay nag-alala kung anak pawis ang gaganap sa brand campaign nang hindi binabayaran. Pinili niyang tumanggi, ang TikTok creator na pwedeng mag-trend sa pagda-dance challenge na bastos. Sa halip ay gumawa ng content tungkol sa mental health. Ang mag-asawang retirado na pwedeng mag-cruise na lang, sa halip ay nagtuturo ng reading sa kulungan. Bawat sa halip ay landas pabalik sa hardin at pasulong sa syudad ng liwanag. Ngayon, baka may kumontra. Idealistic iyan. Paano kung ubos na ako? Balikan natin ang larawan ng kordero sa gitna ng trono. May bakas ng sugat ngunit nakatayo. Ibig sabihin, ang kaganapan ng hinaharap ay dumaan sa guwang ng krus. Walang luwalhati na walang sugat. Ngunit walang sugat na walang pag-asa. Kung ubos ka na, may distansya lang na katulad ng lapit ng isang buntong hininga kay Kristo. Sa bawat Lord, hirap na ako, ang sagot niya. Tapos na ang laban, sumali ka lang sa paglikom ng ani. Kaya magpahinga, uminom ng tubig, kausapin ang sinumpaang kaibigan, at bumalik bukas. Sapagkat ang kwento ng hinaharap ay hindi patalinuhan, kundi pananampalatayang kahit gumagapang ka papalapit. Sa wakas, isara natin ang yugto sa larawan ng hapagkainan sa huling kabanata ng pahayag. May punong buhay na namumunga buwan-buwan at ang mga dahon nito ay gamot sa mga bansa. Kung gayon, bawat oras na magluto ka ng sinigang para sa kapitbahay na may lagnat, hinuhugas mo ang dahon ng punong iyon at inilalapat sa kanyang noo. Kapag naglalakad ka kasama ang kaibigan na balisa at binigyan mo siya ng espasyong magsalita ng walang pagputol, kinakalat mo ang aroma ng prutas ng punong iyon. Ang eskatolohiya sa ganyang paraan ay hindi debate sa seminaryo kundi aroma ng sinaing sa tanghali, liwanag ng motorbike headlight sa madaling araw, at halakhak sa pagkatapos ng meeting na barnisan ng pagpapatawad. Mula dito, ipalagay mong bawat patak ng pawis sa noo ng manggagawa, bawat patak ng luha sa pisngi ng nagluluksa, at bawat patak ng dugo sa sugat ng tagapaglingkod ay bituin sa langit na unti-unting bumababa sa lupa. Kapag magtagpo ang huling bituin sa huling tapat ng kalsada,
mabubuo ang madaling araw at doon natin maririnig ang huling kampana. Narito, ginagawa kong bago ang lahat. Hanggang hindi pa iyon ganap na umaalingaw-ngaw. Patuloy kang magtimpla ng kape, mag-audit ng libro, magturo ng syllable, mag-alaga ng gulay, mag-ensayo ng kanta, magronda ng vital signs, magluto para sa kapitbahay, mag-design ng mapa, magtanong ng kumusta ka, sapagkat bawat maliit na tungkulin ay bahagi ng malawak na sagot ng Diyos sa unang sigaw ng rebelyon. At sa huli, kapag bumalik tayo sa trono, maririnig natin ang tinig na higit pa sa standing ovation. Mabuti, tapat, malikhain at mapagkalingang alipin, pumasok ka sa galak ng iyong Panginoon. Isang malalim na hinga muna, parang pag-inhale ng unang sinag ng araw sa tuktok ng bundok, sapagkat narito na tayo sa dulo ng mahabang lakbayin. Sa huling yugto ng kwentong nagsimula sa isang bulong ng pagmamataas at magtatapos sa dagundong ng walang hanggang kagalakan. Isara mo sandali ang mata at hayaang sumilip sa guni-guni ang pinakamaningning na pangitain. Isang lungsod na kumikislap na waring salamin ng liwanag. Kalsadang tila salamin na ginto. Himig ng mga tao at anghel na sabay-sabay ang timbre ng pasasalamat. Hangin na walang polusyon at walang pangamba. Dagat na walang alat ng luha. Lupa na walang bitak ng digmaan. Iyan ang bagong langit at bagong lupa, ang pinakahuling pahina ng kasaysayan, kung saan ang tinta ay purong biyaya at ang pamagat ay, narito, ginagawa kong bago ang lahat. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang telon, kailangan nating unawain kung bakit may saysay. Oo, napakalaking saysay. Ang bawat hibla ng araw-araw na buhay nating tila karaniwan. Sa pagkakataong ito, isipin mo ang iyong sarili bilang manlalakbay na nasa gilid ng kagubatan. Hawak ang lamparang kumikislap. Ang liwanag ay sapat lamang upang makita ang susunod na hakbang. Ngunit alam mong may dambuhalang palasyo sa dulo ng landas. Ganyan ang buhay sa pagitan ng naganap na ng krus at magaganap pa lang ng ganap na kaligtasan. Sa bawat sandali, dala mo ang lampara ng Espiritu. Hindi para makita ang buong mapa, kundi para matiyak na hindi ka tatapak sa bangin ng pagkadismaya o putik ng tukso. Habang naglalakad, maririnig mo pa rin ang huni ng nakaraang rebelyon. Hindi sapat ang biyaya. Ikaw ang gumawa ng sarili mong langit. Ngunit ang liwanag sa iyong kamay ay sumasagot. Tapos na ang beteo ng kaaway, nakalagda na ang halik ng katubusan sa bawat hibla ng kasaysayan. Tumingin ka sa paligid. Kahit may anino pa ng digmaan, may mas maliwanag ng ningning kaysa dati. Kapag may magulang na yumayakap sa anak na autistic at sinasabing, "Isa kang regalo," iyon ay bulong ng bagong lungsod. Kapag may pulis na nagbalik ng sobrang sukli nang hindi nahihiya, iyan ay silyang inihahanda para sa hapag ng hari. Kapag may kabataang nag-donate ng unang sahod para magtanim ng puno sa gumuhong bundok, iyan ay pagsindi ng kandilang magpapailawin sa buong lambak pagdating ng hangin ng Espiritu. At kapag ikaw, sa paghingahing pagod sa trabaho, ay nagpaubaya ng upuan sa matanda sa MRT, para kang nagbukas ng maliit na bintana kung saan sinilip ng sangnilikha ang umagang paparating. Minsan, maiisip mong bakit parang ang bagal ng takbo ng liwanag. Ngunit alalahanin, ang Diyos ay hindi nagmamadali sapagkat sigurado ang destinasyon. Kapag ikaw ay nagme-memorize ng talata kahit pagod, para kang tigmak sa pawis na magsasakang nagtatanim ng punlang hindi niya tiyak kung kailan aani. Ngunit nangako ang may lalang na bawat butil ng salita ay hindi babalik na walang bunga. Sa takdang oras, sisibol ang kaalaman, magbubunga ng malasakit at magpapakain ng libo-libong kaluluwang gutom sa katotohanan. Kung hindi mo man makita ang puno, huwag kang mangamba. Iniukit ng Diyos ang iyong pangalan sa ugat nito. Darating din ang sandaling patahimikin ka. Isang gabi sa bubong ng bahay, habang tinitingnan mo ang konstelasyong dati di mo pinapansin. Biglang sasagi sa isip mo na sa bagong kalangitan, walang lamig ng takot, at ang bawat bituin ay parang dekorasyong inihanda
para sa parte ng kabuuan ng sangnilikha. Sa sandaling iyon, mapapahagod ka ng buntong hininga ng pasasalamat at maiintindihan mong kahit ang simpleng pagtatakip ng kumot sa kapatid mong nilalamig ay rehearsal ng yakap na wawalain ng Diyos sa bawat balikat na nilumpo ng karamdaman. Sa bukang liwayway ng susunod na araw, babangon ka ulit. Hampas ng alarm clock ang magbubukas ng mata. Gigisingin mo ang coffee maker. Aayusin ang uniforme. Haharap sa salamin. At maaaring may bakas ng eye bags. Ngunit sa bawat paghagod mo ng suklay ay para kang panday na nagninilok ng sisidlang tatagusan ng liwanag. Kapag nag-drive ka patungong opisina at pinauuna mo ang jeep na puno ng pasahero kahit ikaw ay nagmamadali, para kang naglatag ng red carpet sa highway para sa hari ng kabaitan. Hindi ito napipinto ng dashcam, ngunit nakatala ito sa logbook ng walang hanggang alaala. Sa loob ng araw, may makakatampuhan ka. Maaaring katrabaho, kaibigan o kapatid sa bahay. Dito hahamunin ang pag-asa. Pipili ka bang kumapit sa sama ng loob, alaala ng nakaraang digmaan, o palalayain mo ba ito bilang regalo sa hinaharap? Kapag pinili mong magsabi ng patawad at tayo'y magsalo, nalulusaw ang rehas ni Satanas na humahati sa puso. Ang bawat pagkakasundong iyan ay parang asukal sa kape ng mundo. Dumidikit sa bawat hit-hit ng hinaharap, pinatamis ng hindi namamalayan. Higit sa lahat, tandaan mong hindi solong lakad ang huling yugto. Prosesyon itong parang pista. Kapit-bisig ang matanda at bata, konserbatibo at progresibo, mayaman at dukha, lalaki at babae, upang dalhin ang lahat ng kulay ng sangnilikha sa paleta ng tagapagpinta. Ang kantang magwawakas sa kasaysayan ay hindi solo performance, kundi koro ng mga dati sintunado na ngayoy pinantay ng biyaya. Kaya kung maramdaman mong kulang ka sa tono, ipahinga mo sa kamay ng maestro. Tiyak na makakahanap siya ng nota na babagay sa iyong boses. At sa dulo, magsasama-sama tayo sa crescendo na magpapayanig sa dating trono ng rebeldeng kerubin. Sa bawat pagsabog ng balitang giyera, lindol o bagyo, maaaring umalingaw-ngaw ang tanong, nasaan ang Diyos? Ngunit huwag mong kalimutang sa krus. Sinagot niya na ang tanong na iyan bago pa man ito maipukol ng kasaysayan. Ang sugat ng Mesiyas ay garantiya na ang huling salitang bibigkasin mo ay hindi giba, kundi gloria. Kaya't kung nakakulob ka man ngayon sa ulap ng depresyon o takot, pakinggan mo ang ibong kumakanta sa dapit hapon. Hindi niya alam kung ano ang hatid ng bukas, ngunit umaawit siya dahil kilala niya ang composer ng bukas. Ngayon, habang tumatanda ka, makikita mong mas kumukupas ang kulay ng dating inidolong bag, sapatos o titulo, ngunit mas luminaw naman ang ningning ng bawat gawang may pag-ibig. Kapag umupo ka sa rocking chair balang araw at binalikan mo ang buhay, magiging alikabok lang ang mga medalyang inidisplay mo. Ang mananatili ay ang memorya ng araw na nagdiwang ka ng batang pumasa sa exam, ang gabi na binisita mo ang may sakit na walang kamag-anak, ang librong ipinahiram mo kahit may sentimental value, ang luhang pinunasan mo gamit ang sleeve mong bagong plansa. Iyan ang ari-ariang hindi kinakalawang. Iyan ang singsing na isusuot mo pagdating sa kasalan ng kordero. Darating ang huling gabi ng lumang daigdig, ngunit hindi ito madilim kundi kakaibang dapit hapon. Ang kalangitan ay pupuno ng kulay kahel at rosas, tila hudyat ng huling pahina. Bubulwak ang trumpeta, hindi para manakot kundi para ipagdiwang. Ang mga bundok ay tila tatayo upang palakpakan. Ang dagat ay hahampas ng ritmo, at ang hangin ay magdadala ng amoy ng sariwang tinapay at ubas. Sa gitna ng tanawing iyon, makikita mo ang trono, hindi malayo kundi malapit, halos maaabot mo. At sa trono, nakaupo ang may lalang, nakangiti, parang matagal nang naghihintay. Ipakikilala ka niya sa madla. Ito ang anak kong tapat sa maliliit na bagay. Maririnig mo ang paghiyaw ng buong kalangitan. At sa isang iglap, lahat ng pagod na balikat ay magiginhawa, lahat ng kulubot ay papatagin ng liwanag, lahat ng sugat ay magsasara na parang hindi kailanman nabuksan.
Sa huling pagsasara ng aklat ng lumang sanlibutan, kikindat ang Diyos at sasabihing, simula pa lang ito. At doon, mag-uumpisa kang magsulat. Oo, ikaw mismo, ng mga kwento sa pergamenong walang hanggan. Mga kwentong hindi na kailanman masusugatan ng takot. Kakanta ka ng bagong awit. Lilikha ka ng bagong sining. Magtatanim ka ng ubas na ang alak ay may lasa ng pinagsabay-sabay na alaala ng lahat ng pag-ibig na natutunan mo. Lalapit sa iyo ang mga dating estranghero at sasabihing, salamat sa maliit mong kabutihan. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. At mauunawaan mo na walang itinapon na butil ng pawis, luha o dasal. Lahat pala ay binilang, kinondensa at ginawang brilyante sa korona ng hari. Pagkatapos ay maaalaala mo ang araw na ito kung kailan binabasa mo ang huling yugto. Maiisip mo na hindi pala ito basta pahina ng script ng video. Ito pala'y liham ng Diyos na ipinadala sa iyo. Sinasabing, anak, malapit na, pero may oras pang gumawa ng ginto mula sa alabok. Kaya tatayo ka, huhugot ng lakas, at haharap muli sa mundo, maaari sa kusina, sa opisina, sa kalsada, o sa silid-aralan. Bit-bit ang katotohanang ang bawat kumusta, salamat at patawad ay naguukit ng hulma ng bagong sanlibutang tiyak na darating. At kapag isinara mo na ang device at pinatay ang screen, mananatili sa tenga mo ang munting ugong ng huling trumpeta. Hindi pa bumubusi ng ganap, ngunit sapat ng paalala na hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa dilim. Ang pinakaimportanteng tagumpay ay nasa bulsa mo na. Minarkahan ka na ng dugo, tinatakan ka na ng espiritu, at nakaukit sa palad ng Diyos ang iyong pangalan. Kaya't maglakad kang may bagong tindig, magtrabahong may bagong sigla, magmahal ng may bagong tapang. Sapagkat, kapatid, sa orasan ng kawalang hanggan, ilang tiktak na lang at sasapit ang araw na magtatagpo ang langit at lupa sa isang mahigpit na yakap. At ikaw, ako, tayong lahat na kumapit sa biyaya, ay magpupugay sa liwanag na kailanman ay hindi napapatayin. Ngunit bago iyon tuluyang mangyari, huminga ka ulit at hayaang matapos ng mga salitang ito ang ating mahabang pag-uusap. Sa wakas, tinapos na ng pag-ibig ang kwento at ang dulo ay simula ng walang hanggang sayaw. Lumabas ka na dala ang lampara ng liwanag, hawakan mo ng mahigpit at ipasa mo sa susunod na kamay. Hanggang sa muling pagkikita, sa pisikal man o sa hanggahan ng bagong araw, lalakad tayo sa liwanag ng Panginoon, magkasabay, magkaagapay, patuloy na umaawit, patuloy na naglilingkod, hanggang sa marinig nating lahat ang sabay-sabay na sigaw. Narito na ang kaharian. Siya ang ating Diyos, at tayo ang kanyang bayan.